At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas o makakatakas tuloy, makakalaya. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwedeng magkaroon ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip bakit pa kasi di tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado, and he takes his lawyering very seriously. So hindi po yan mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang isang abogado, lahat ginadaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga motion ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Ang unang basihan po nung wala ng jurisdiction ang ICC ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimula ng preliminary investigation, dapat sinimulan nila sa loob ng 1 taon matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa 2nd taon na. Kaya ang sinasabi natin, kahit balik-baliktarin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. At ang pagbabalanse noong kalayaan pagbibitiw doon sa jurisdiksyon ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiksyon ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw ng isang bansa. Bakit? Kasi 1 taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa 2nd taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yan ang point 1. Sa tingin ko, pinakamalakas yan. Now, na-desisyon na po yan doon sa naunang insidente kung dapat ba magpatuloy ang preliminary investigation dapat kay Tatay Digong. Nagkaroon po ng 3-2 decision. 3 nagsasabi na dapat tumuloy, 2 nagsasabing wala ng jurisdiction. Dahil nga doon sa sinabi natin na binalanse ng Rome Statute yung kalayaan ng mga bansa na sumapi at magbitiw at yung karapatan ng hukuman na magpatuloy kapag siya ay nagkaroon ng jurisdiction. Dapat yung kanyang pagpapatuloy ng jurisdiction ay gawin sa loob ng 1 taon ng pagbibitiw at yung 2 dissenting judges nga ay nagsabi, since 2nd taon na nagsimula ang preliminary investigation, wala ng jurisdiction ng ICC. Now, yung 3 namang maestrado na nagsabi na dapat patuloy ang preliminary investigation, hindi nila sinabi na ang desisyon nila ay tungkol sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sinabi lang nila, unang-una, hindi naman inaddress ng mga abogado ng Pilipinas kung anong nag-epekto ng kanyang pagbibitiw sa Rome Statute. Ang sabi lang nila ay local courts are able and willing and dapat hindi nga gumalaw ang ICC. Tama po yung argumento na yon. Pero ang sinasabi ng appellate chamber nung nagkaroon ng 3-2 decision, dapat diniscuss at inargue na dahil ang preliminary investigation na nagsimula 1 taon, 2 taon na nakalipas, pagkatapos ang pag-deposit ng instrument of ratification, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil hindi po nagawa yun ng naunang abogado ng Pilipinas, no? Hindi naman po pwede ilabas yan for the first time on appeal. So tama po in a sense na hindi po pwedeng kauna-unahang beses na ilalabas mo on appeal isang bagay na dapat na ilabas sa pre-trial chamber, no? Pero ang importante po dyan, maski sinabi nila na dapat magpatuloy ang preliminary investigation, hindi sila nagdesisyon talaga sa jurisdiction, sa issue ng jurisdiction. At itong desisyon ngayon ng pre-trial chamber ay kauna-unahang desisyon. Ngayon nga pong naghain na ng motion to dismiss ang mga abogado ng Tatay Digong. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng desisyon on jurisdiction. Now, ang pangalawang basehan pa ng motion ni Tatay Digong ay yung illegality ng kanyang pagkakaaresto.
dahil according to the Rome Statute mismo, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa dahig. Ito isang ayon sa Article 59. Yung hindi pagsunod sa ganyang proseso ay dapat maging dahilan para mawala na ng jurisdiction ng hukuman. Kasi nga po, kidnapping ang nangyari. Now, alam natin kung ano naging desisyon ng pretrial chamber dito sa issues na ito. Ang sabi ng pretrial chamber, sinight nila isang general provision ng Rome Statute, kapag nagsimula na raw ang kanilang jurisdiction, kinakailangan makipagtulungan ang Estado maski sila ay bumitiw. Ang pinag-aawayan dito, kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay kapag nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination ng prosecutor na hindi dapat humingi ng basbas sa ICC mismo bago sila mag-proceed at ang kanilang pakay lamang sa preliminary examination malaman kung meron dahilan para tumuloy nga sa preliminary investigation. Ang sinasabi natin, yung preliminary examination, dahil yan internal sa prosecution lamang, hindi yan nag-i-invoke ng jurisdiction ng hukuman. Kasi wala namang kinalaman ng hukuman dun sa preliminary examination. Ang meron lang, nagsisimula lamang ang jurisdiction ng hukuman kapag humingi na ng abiso para sa preliminary investigation at ito ay matapos ngang makakalap ng ilang ebidensya para humingi ng abiso na magpatuloy to preliminary investigation from preliminary examination. So sa tingin ko, maling-mali talaga yung pretrial chamber nung sinabi nila na dahil nagsimula na ang jurisdiction ng hukuman, hindi na po pwedeng itigil ang jurisdiction. No? In the first place, sabi nung pretrial chamber, abay, kapag sinabing ICC, yan daw po ay kasapi yung prosecutor, yung mga proseso na internal sa prosecutor. Pero parang sa Pilipinas din po yan. Kapag sinabing judicial review, hindi po nag-exercise ng judicial review ang prosecutor. So yung jurisdiction ng ICC ay dapat yung hukuman na magdedesisyon at hindi ang prosecutor. Pero ang sabi ng pretrial chamber, dahil nga ang prosecutor ay kasapi ng ICC, kasama na raw sa proseso ng ICC yung mga ginawa ng prosecutor na mali. Kasi alam naman natin na bagamat iisa lang ang ICC, alam natin na yung hukuman ay composed ng mga mahistrado at hindi kasapi ang mga prosecutors. Alam niyo ba ho, nung minsan na dahil yung aking law dean at professor na Sir Rod Pangalangan ay minsan umupo bilang ICC, nung isang trip ko dito, dinala niya ako doon sa ICC. Nakita ko yung opisina niya, pinakain niya ako doon sa lunch. Alam niyo ba na talagang striktong-strikto ang paghihiwalay sa loob ng hukuman between the prosecutors and the judges, na pati elevators, hindi po pwedeng sumakay ang mga elevator sa same elevator ang mga prosecutor na ginagamit ng mga judges. Doon sa lunchroom nila, hiwalay ang upuan ng prosecutor at ng judges. Kasi malinaw na ang prosecutors ay mga abogado. Hindi sila kasapi ng hukuman. Kasama sila doon sa institusyon ng ICC, pero kapag sinabi na judicial, court's jurisdiction, yan po yung gawain ng mga mahistrado. Kaya nga hinihiwalay sila doon sa building mismo ng ICC, ng elevator, at hiwalay rin sila ng kainan. Diba? Malinaw yan. So, nung sinabi nga ni now Ombudsman Boying Remulla na nasunod daw yung Article 59, duman daw sa judicial review, yung kikidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig, sinasabi niya na dumaan daw sa DOJ. Same argument, ang DOJ hindi korte, hindi kabahagi ng korte. Well, strictly speaking, lahat ng abogado, we are officers of the court. Pero hindi ibig sabihin na palibasa kami abogado, kami ay mga hukom na. We are part of the justice system in the same way that the Office of the Prosecutor is part of the justice system na ICC. Pero hindi sila kabahagi ng hukuman mismo. Dahil ang hukuman, mga mahistrado lamang ang mga nakaupo dyan. So yun yung unang-unang pagkakakli. Now, dun sa pangalawa naman na issue, na yung pagiging illegal ng arrest, ang sabi ng pretrial chamber this time around, wala lang. Kasi sinasabi nila na yung illegality of arrest is merely procedural. Ang importante nga, gaya ng sinabi ng Eichmann, ay mabigyan ng patas sa paglilitis ang mga akusado. Well, sa tingin po natin mali yan. Kasi una-una, no? Yung desisyon ng ICC dapat konforme sa umiiral na batas pagdating sa karapatang pantao. At sa tingin ko, ang umiiral na batas na ngayon ay kapag ang pamamaraan na nagkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman para sa
pagkatao ng isang akusado ay illegal, dapat mawala ang jurisdiction ng hukuman. Ang tawag po dyan, decoupling. At yan po ay naging desisyon ng South African Constitutional Court sa Ibrahim versus Minister. Alam nyo kasi, nakwento ko na yan, yung panahon ng World War II, si Eichmann, author of the Final Solution, patay ng mga Jews, nakatakas sa Europa matapos ng digmaan, nalaman ng Israel na namuhay under assumed identity sa Argentina, kinidnap, dinala sa Israel at linitis. Ang depensa ni Eichmann, in the first place, kinidnap ako. Linabag ang soberenya ng Argentina. Dapat, huwag ka magpatuloy ang jurisdiction. Pero ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, malay namin, pakailam namin. Basta kailangan bigyan ka ng patas na paglilitis. Pero yan po ay hindi na ang tinatanggap na estado ng karapatang pantao. Ang tinatanggap na po talaga ay yung Ibrahim versus Minister, kung saan isang official din ng apartheid regime tumakas sa karatig bansa ng South Africa. Matapos na nakaupo ang Nelson Mandela, kinidnap nila itong apartheid official doon sa karatig bansa, dinala sa South Africa. At sinabi nga ng South African Constitutional Court, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Now, dito sa ICC, may provision po sila na tinatawag ng abuse of process. Ibig sabihin na natin na yung illegality ay hindi dapat makaapekto sa jurisdiction ng hukuman, still, dahil merong abuso sa proseso, kumbaga, masisira ang imahe ng hukuman, masisira yung kakayahan o yung tiwala ng mga mamamayan ng buong mundo sa ICC na magbigay ng katarungan kung papayagan na magpatuloy ang jurisdiction ng hukuman. In a sense, yung abuse of process, hinihiwalay po yung jurisdiction na okay, merong jurisdiction, pero ang issue is yung propriety. Tama ba na magpatuloy? Dahil kapag ikay nagpatuloy, parang hindi ka talaga nagbibigay ng katarungan dahil ikaw mismo ay lumalabag sa batas. So kaya ang tawag dyan is abuse of process. Hindi po yan in-address ng pre-trial chamber. At for the first time, ma-address lang yan ng appeals tribunal. Now, alam ko po, Pasko at ang Pasko ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Bakit ako naman po iniisip ko na may pag-asa na makalaya si Tatay Digong dito sa appeals? Dahil nga po, ang appeals chamber ay hiningan pa ng observation ang prosecution at yung victims counsel tungkol nga dito sa dalawang issue nito. Ibig sabihin, pinag-aaralang mabuti ng appeals chamber yung issue ng lack of jurisdiction, either because nag-withdraw ng ang Pilipinas dahil at yung preliminary investigation na sinimulan sa pangalawang taon ay hindi na legal, at saka yung issue ng legalidad ng pag-aresto. Yan po talaga ang pinag-aaralan ngayon ng hukuman. Kasi nga, nagkaroon na ng desisyon ng South African Constitutional Court. Alam niyo ba yung South African Constitutional Court? Yan po ay very influential. Yan po ang hukuman na kauna-unahang pagkakataon na nagsabi na yung parusa ng kamatayan ay labag sa karapatang mabuhay. Di ba obvious naman yun? Pero kinailangan ng South African Constitutional Court pang mag-rule ng ganyan. So when the South African Constitutional Court ruled na ang kidnapping dahil ito ay illegal ay magre-resulta sa pagkawalan ng jurisdiction, pansinin niyo po ha, magre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. So ibig sabihin, maski merong jurisdiction ng hukuman, dapat wag siyang i-exercise dahil mali nga yung proseso. Kaya abuse of process ang tinatawag. Tingin ko po, yan yung pag-asa ni Tatay Digong. At tatawagan ko po si Kitty. Alam ko naman po na bawal sila mag-usap sa kaso, pero at least sasabihin ko, Kitty, sabihin mo kay Tatay Digong, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi meron ng desisyon ng South African Constitutional Court, Ibrahim versus Minister, na kapag pag-aaresto ay illegal, hindi dapat magpatuloy ang jurisdiction. At yan ang pag-asa ni Tatay Digong na bagamat ang makakasama lang niya sa Pasko ay si Kitty, sana naman sa darating na taon ng 2026, makabalik na siya sa Davao. Kasama nating lahat ng mga nagmamahal sa kanyang mga Pilipino.